Sa ating testimony. Okay? So, sino po yung unang gusto mag-testimony? Sino po ba yung pinagpala ngayon sa isang maghapon? Na isang linggo na dumaan? Sino po ba yung gustong mauna? Mag-testimony. Tayo po, si Brother... Sino ba ito? Nakalimutan ko na pangalan nito. Bigla sino wala eh. Si Brother Neil. Ito, mag-testimony siya. Neil. Hi! Sa wakas. Praise God po, no? Hindi, nandito ako sa wala, ha? Salamat sa Diyos sa pagbibigay ng bagong hininga, no? Medyo nahilo po ako, galing pa ako ng Albaha. Pagod ako. Nahilo ako sa pangkingan. Yun po. Maraming salamat sa Diyos. No? Nagpapasalamat po ako sa Diyos o ngayon sa panibagong hininga na binigay sa atin and sa akin sa pag-iingat niya sa araw-araw. And gusto ko lang pong i-reveal na in the longest time na nanghihingi ako ng vacation, awa ng Diyos, natupad na po. It's been 3 years, may bakasyon na po. So, ayun, maraming salamat po sa Diyos kasi sobrang tagal ko pong hiningi yung bakasyon at talagang punong-puno na po yung utak ko. Alam niyo naman po yung trabaho ko, no? And yun po, awa ng Diyos, mayroon ng ticket. Sigurado na po yun, sigurado na kasi may ticket na. Nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi binigay niya. And then, yung mami ko po nung nakaraan na operahan, koma siya ng 5 days. Hindi lang po halata sa mukha ko na may problema ganun. Awa ng Diyos, recovery na po siya. Makakalabas na siya sa ospital ngayong siguro bukas makakalabas na. Yun po, maraming salamat kasi hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. And then yung free year po talaga sobrang importante. Kahit malayo ako, hindi na sa akin issue yung prayer. Every day and night, nag-pray ako. At yun nga po, tinupad niya kasi yung recovery ng mami ko, sabi ng kapatid ko, tuloy-tuloy na siya. And ang kagandahan, sabi ng doktor, yung memory daw niya nung pagka-opera, hindi sigurado kung yun stable. Pero awa ng Diyos, ang unang-una niyang nasabi yung ex-girlfriend ko. Hinanap niya, sabi niya, pag-uwi ko daw isama ko. Sabi ko, paano mangyayari yun? Natutuwa lang ako kasi kahit pa paano, kahit ganun yung unang-una niyang impression, pagkagising niya, at least malinaw yung isip niya. So, yun po, praise God. Makasama ko ulit yung mami ko pag-uwi ko. Hello. Lamig. Okay, so ibigyan na po natin ng daan ang ating kapatid na nasa Canada. Sa ating kapatid. Hindi naman po yan kasi matid po siya around mga 3 a.m. siguro. Kasi yung oras pa niya, doon pa dito pa yun sa Saudi oras niya, kaya marami siya nagigising. Kaya sabi niya, mamaya na rin siya magsasalita pagka umaga na. So, binibigyan ko na po ng ating daan, ang ating kapatid ng testimony na nasa Canada, Brother Jeffrey Lizarda. English yan? Oo, hindi naman nagtatagalog eh. Hindi naman nagtatagalog. Si Joke lang yun. Huwag mo kagaya sa'yo, Joke. Ikaw, mga tinuturo mo sa akin, ha? Siyempre, Pilipino tayo, kahit sa bansa tayo makapunta, talagang ano pa rin tayo, di ba? Yung salita natin, nagkakalog pa rin. Purihin ang Panginoon, no? Alam ko English na eh. Talagang
Nakarating ka na sa Ano nga yung masasabi ko? Ang lamig eh. Summer pa to. Lalo na siguro pag winter pa. Eto, nasa labas ako ngayon. So, puri ng Panginoon. Napakabuti talaga ng Panginoon, di ba? Pati sa akin, dahil siyempre una, pag alis ko dyan, tapos itinako ako dito sa Greece. Nag-layover ako ng 6 hours. Ang haba ng aking paglalakbay. Halos isang araw. Salamat sa Panginoon dahil nakarating ako dito, safe. Tapos di ba, ayan, alam nila, babes nila, Rowan. Nung nandyan ako, nag-aalala ako. Sabi ko, sino kaya ang susundo sa akin? Nag-email sa akin yung employer ko. Pinag-Uber ako. Sabi ko, paano ko nag-Uber? First time kong pupunta dito sa Canada. Tapos wala akong SIM card, wala akong internet. Wala akong idea, di ba? Kasi sa airport ba, may internet ba? Kaya yun, yung inayos yung table, yung inayos yung table dyan ng bilyaran, hindi ako nakatulog dun. Kasi naisip ako ng isip, alam ni, sinabi ko nung umaga kay Rowan, isip ako ng isip sa sabi ko, paano pagdating ko doon? Wala susundo sa akin, baka agad ako doon. Tapos ang sabi pa na employer ko, dumiretso daw ako sa natutuluyan ko. Wala pa nga binibigay na address, walang bahay na na binibigay. Sabi ko, baka maging homeless agad ako doon pagdating ko. Napakabuti ng Panginoon, no? Kasi binigyan din niya ako ng wisdom na i-ask ko yung employer ko. So, lakas ng loob, di ba? Sabi ko nga sa employer ko na, sir, first time ko lang pupunta ng Canada. Sabi ko, wala akong alam doon. Hindi ako marunong mag-Uber, wala akong internet, wala akong SIM card. Tapos, ayun nga, ang tagal niya, hindi siguro isang araw bago nag-reply o 2 araw. Tapos, ayun nga, may isang empleyado rin niya na Pilipino nga. Ayun yung inano niya na mag-guide sa akin. Kinausap niya. Tapos sabi nga rin sa akin nung Pilipino na yun, Ryan ang pangalan, sabi niya, wala ka pa palang tutuluyan? Sabi ko, kasi hindi ko naman alam na ganun eh. Hindi, kasi dito sa Canada, ganun talaga, kanya-kanya talaga na ang dito. Kanya-kanya na. Pero kasi ilang days na nga lang, 5 days na lang yata yun, yung plane ko na. Kasi baka mahirapan tayo maghanap ng bahay ng tutuluyan mo. Kasi nga, 5 days na lang, ibali sana kung mga 1 month pa. Pero glory to God, napakabuti ng Panginoon talaga. Nakahanap ng bahay sa ganung 5 days na natitira. Tapos, ang isa pa, yung pakabait din ng kababayan natin na yun. Nagsundo sa'yo, sige, talagang kung kita, susunduin kita. O sige. Signan mo, Kuya Jeff. Tigas din yung internet dun eh. 14 degrees Celsius. Malamig doon. Kuya Jeff, di ka na namin naririnig. Nag-freeze ka na. Wala pang Pagdating ko sa airport, nung nasa Greece ako, yung may mga internet naman, pre-internet. Yung nag-open pa rin ako ng mga email. Na-receive ko na naman yung email sa employer ko na ay nang araw, si Ryan na raw yung susundo sa akin. Kumbaga kasi yung isang siyempre na citizen na general manager, kasi nga hindi sigurado yun kung susunduin ako Tapos ayun na nga si Ryan na yung sa nabi sa email sa akin. Nung employer. Tapos habang nung nasa pa lang ako nga, nandyan sa airport ng Jeddah, syempre nag-aalala pa rin ako
minessage ko yung mga pinsan ko sa Pilipinas, tapos yung kuya ko panganay na nasa Qatar. Sabi ko, kuya, di ba may mga pinsan tayo sa Canada? Kasi hindi rin niya alam na flight ko na eh. Kumbaga sinurprise ko rin siya. Sabi ko, nandito na ako sa airport ng Jeddah. Sabi sa kuya ko. Papunta na ako ng Canada, Toronto ang ako destination. Oo, sabi niya, meron tayong mga pinsan sa Canada. Pero ayun, hindi namin alam kung saan niya. Tapos sabi ko, abing ng kuya ko, i-message mo. Sabi ko, hindi ko sila ka-age. Yung malayo ng gap namin. May mga edad na yung mga pinsan mo dito. So, hindi ko sila ka-close. Hindi rin nila ako kakilala. Pero sila kakilala ko. Siyempre, nakakahiya naman kasi hindi naman ako ganun tao na bigla ka na lang pag-speech na hindi ka naman kakilala. Nakakahiya. Sabi ko yung kuya ko kakilala yun kasi yung mga age nila, bata sila, alos naglaro-laro sila. Kaya kami, malaki yung agwat. Tapos yung yung isang ate ko na yung pinsan ko. Ngayon nga rin sinabi ko sa kanya na papunta na nga ako dito. Yung ate ko na yun dun sa side ng, kasi puro sa side ng tatay ko to eh. Parang sa yung isa sa nire-respeto ng lahat ng pinsan ko sa side ng tatay ko yung ako na ngayon. Yung ate-ate namin talaga yun. Yung nakapanganay namin pinsan. Bali, pero yun, ka-close ko yun. Kasi sa bahay namin, ang bahay ng tatay niya, saka tatay ko, magkapit bahay lang kami dun sa Pilipinas. Kaya sa yun, message ko din siya. Tapos sabi ko nga, papunta na ako ng ano. Sabi niya, may mga pinsan tayo dyan, sige. May group kami ng ano. Pero hindi ako nakikiano kasi doon sa group namin, hindi ako nag-message. Sabi ko, yun lang, inano ko lang siya. Kasi nga ako sakali at least, baka mamaya malapit lang sila dito. Message siya agad yung ito na yun. Meron tayong ano dyan, pinsan, anak ni ganyan. Papunta ng Toronto. Nag-message agad lahat naman. Meron pala, glory to God, mga taga dito lang din pala sila sa Toronto. Ang lapit na. Tapos, kinasusundo sa'yo kung pag-ano-ano sa akin. Nagagawa na agad. Anong oras mo? Ang sabi. Hindi ko naman sila mga taga-anuan. Mga nag-message na agad sa akin. Personal. Nasusundo, anong oras ka pa? Kami nasusundo sa'yo. Ay, napaka-medyo itong aratangin. May susundo na sa akin. Pero sabi ko, kung in case lang hindi ako maano, saka ako na lang ngayon. Kasi nakakayari ko sa susundo sa akin. Sige. Tapos yung conversation na kami, ingat tayo. Tapos ang lapit lang pala. Tapos inano pa nga nila ako na kung yung trabaho mo malapit lang, dito ka na lang sa kanilang araw. Sabi ko may nakita na rin kasi yung sabi ko yung employer ko may nakakita na rin na bahay na tutuloy ako. Sige sabi ko ang inano ko rin kasi nakakahiya Dami mo daw dagdag ko yan din. Sabi ni Sela. Tapos sabi ko doon muna ako tutuloy. Pagka madaling short story na natin, pagdating ko na ng airport, sabi kasi nila, pagdating mo, message ka na. Tapos ang tagal ako sa airport kasi siyempre, first time, dami kami nasikaso. Tapos pagmaba ako ng airport, nabot pa ako ng 3 hours bago nakalabas. Yung sundo ko nga, may message ka rin, sabi ko, sir, baka ako matatagalan pa kasi dami tao sa immigration. Siyempre, interview. Kaya puro kami tayo eh. Yung mga Canadian, diretso lang sila. Pero lahat ng mga iba-ibang passport, hiwalay kami. Yung mga citizen passport yan, diretso. Yan haba ng pila. Tapos nakikita ko yung iba, ang higpit pa ng mga interview, siguro mga visit visa o yung mga student, kasi interview talaga ng mga immigration. Kasi nga, iniwasan nila yung mga maghahanap. Trabaho lang dito ang hapon. Tourist ka tapos trabaho ka hapon. Kaya interview ka maigit. Ako naman,
working permit. Madali lang naman ang sa akin. Kasi nga, may mga papel na akong sila na katibayan nga. So, di gano'n, no? May message na sa akin yung kababayan natin na susunod sa akin. Tapos sabi ko, sir, matatagal ang passport. Sige, babalik na lang ako, sabi niya. Mag-ano ka na lang, mag-message ka kapag kayo na lang. Yun. Hanggang sa ayun sa Buna ako, diretso ka kami sa upahan ko na bahay. Maya-maya lang, dumating na rin agad yung mga pinsan ako kasi nag-message na rin ako. Sabi ko, papunta na ako doon sa yung bahay na titirahan. Pagkababa ako pa lang doon, nag-aayos pa lang ako ng gamit, dating na agad yung mga pinsan ko. Doon daw po na ako sa kanila, kunin daw po na nila ako. Kasi ilang minutes lang pala din to, 27 minutes lang o 13 minutes mula doon sa tinitirahan ko. So ayun, dito agad. Nakarating din ng safety, hindi ako homeless. Inisip ko baka ma-homeless. Ganda kasi nga, alala ako sa bahay na titirahan. Tapos yung susundo. Salamat talaga sa Diyos. Tapos itong mga pinsan ko, born again din pala sila. Nag-church din pala sila. Alam ko. Ano pa kayo, Lord na upahan. Kasi dito temporary lang ako sa kanila kasi nga medyo pagdating pa doon sa trabaho. Iba pa kasi isang bahay sa trabaho. Yun. Baka mga ganon, 30 minutes. Ito sa ako talaga na room na titirahan. Pag may sasakyan ka, 14 minutes lang ganun. Papunta sa trabaho. Pero siyempre, ang stay dito, bus. Para makatipid, wala naman kasi sasakyan. Dalawang sakyan. Siguro na mga 40 minutes. Hindi ko So, konting... Kuya Jeff, may sinasabi sila, Kuya Jeff. Maganda dito. Kuya Jeff. Kuya Jeff. Tapos ito pa pala. Ito mainit nakasombrero ka dyan, ang lamig-lamig, wala ka. Yung landlord pala, may pagila ako sa church nila. So, answered prayer na talaga. Salamat sa CCF. Pilipino, mga Pilipino. Okay. Kuya So, Jeff. Tumayo ka na, Kuya. okay. Tumayo ka. So, ingat ka dyan lagi, my friend. Takastal ka mo ng... Kuya Jeff, maglagay ka ng bonnet. Pwede rin malamig. Ito nga ito namin yan, wala ka pang jacket, tapos wala ka pang bonnet. Nagiging lagi ng bonnet dyan, malamig talaga dyan. Masakit sa ulo pag malamig. Yung bonnet mukha mo, baka malamigin. Ingat ka dyan, kapatid na Jeffrey Lizada. Tsaka na lang yung Canadian dollar. So, wala na po mag-testimony. Dako na po tayo sa ating